Napangalanan na ang mga kurakot na politiko, kongresista at kontratista na nasa likod ng mga palpak na proyekto sa infrastruktura, lalo na sa flood control. Sa kanilang pahayag noong Sabado, sinabi ng grupo na kinabibilangan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Pasig City Mayor Vic Soto, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Isabela City Mayor City Hataman na matagal nang may katiwalian sa ganitong proyekto at kailangang managot ang mga sangkot. Matagal nang may katiwalian sa ganitong proyekto pero mas matindi ngayon dahil mga kongresista ang may kontrol ng pondo ng pamahalaan. Anila maniniwala silang tunay ang hangad ng Pangulong Marcos na labanan ang korupsyon kung papangalanan niya ang mga sangkot dito kahit kaalyado pa niya sa politika. Ipinahayag ni COMELEC Chairman George Garcia na handang-handa na sila para sa nalalapit na parliamentary election sa darating na Oktubre. Ayon naman kay Garcia, 90% na ang kanilang kahandaan at preparasyon para sa nalalapit na halalan. Giit pa ni Garcia na matutuloy ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM kahit na naantala at ipinagpaliban muna ang barangay at sangguniang kabataan elections. Balitang Express. Balitang Express. Malaking kawalan sa pamahalaan si NBI Director Jaime Santiago ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Si Santiago ay nagbitiw dahil sa ilang grupong sumisira sa kanyang reputasyon sapagkat interesadong maging hepe ng NBI. Handa at kasado na ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control project sa darating na Martes, Agosto 19. Ang komite ay pinamumunuan ni Senador Rodante Marcoleta. Sa Kuwait, ipinaabot ni VP Sara Duterte ang pasasalamat ng dating Pangulo sa suportang kanyang natanggap mula sa mga OFWs na nasa naturang bansa. Sisimulan naman ngayon ng Kongreso ang pagtalakay sa 6.793 trillion pesos na Proposed General Appropriations Bill para sa 2026. Farm gate prices ng palay sa ilang lugar sa bansa tumaas matapos na ihayag ni Pangulong Marcos ang 2-month ban sa importasyon ng bigas. Ayon ito sa Department of Agriculture. Presyo ng gasolina tataas ng 60 sentimo kada litro, habang presyo ng diesel ay bababa naman ng mula 80 centavos hanggang 1 piso kada litro.